Yan, magandang ating mga awitin, no? Nagsisynchronize. Ang mensahe, nagsynchronize din, no? Tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Dito tayo, isang verse lang, Romans 12, verse 1, no? Romans 12, verse 1. No? Ito yung topic ng ministry involvement, no? Marami po tayong mga message na makuha rito, no? Basahin natin ang verse 1, no? Ang sabay-sabay nating basahin dito. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies living sacrifice, holy, acceptable unto God. This is your reasonable service. Amen. Reasonable service, no? Yan po ang kailangan natin. Amen. Yan maganda na sa pagbalik ng Panginoon, no? Matagpuan natin ang Panginoon na, no? Face to face. Makapaglingkod tayo sa Panginoon with reasonable service. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat muli, Panginoon, sa gabing ito. Kami niyong tinipon upang kami sama-sama magpalakasan sa isa, higit sa lahat, to exhort one another with the Word of God. Salamat po, Panginoon. Pagpalay mo po ang mensahe na aming pakinggan ngayon, Lord God, at aming expound, Lord God, ay maging pakinabang sa aming buhay, paglilingkod, at mahamon po muli kami, O Diyos, sa paglilingkod, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat po sa biyaya ninyo. Pagpalay mo po ang mensaheng mahayag, ikaw po magpapala sa bawat isa. At help us, Lord, your servant, to expound thy word, and we apply this unto wisdom. Forgive our sins, cleanse our heart, O God, and Holy Spirit, speak to us through your words, O God, and help the servant. Give me understanding and wisdom how to expound thy word and to deliver your message tonight. Forgive our sins, O God, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Amen. Ang ating title na mensahe natin ngayon, Serve Him with Reasonable Service. Amen. Serve Him with reasonable service. Sabi ng awiting kanina, no? Serve the Lord because He is God of all. Siya ang Diyos ng lahat. No? He is omnipotent God. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Supremong Diyos. He is supreme. God is in control of everything. Amen. The omnipotent, omniscience, all-knowing God. No? He knows our yesterday. He knows our today, and He knows our future. He knows our tomorrow. Oh, He is omnipresent God. Ang ganda, no? Ang presensya ng Diyos ngayong gabi, no? Ay sa ating kalagitnaan. No? Yan, salamat sa Panginoon. He is God of all. That's the reason why we serve Him with reasonable service. Amen. Sabi niya ay, this is you, therefore, brethren. No? Ipinamamanhik ni Pablo sa mga kapatiran sa Roma at hindi lang po sa atin. Amen? Yung word na beseech you, therefore, brethren. Nakikiusap, amen? No? Encourage ni Paul sa atin. Brethren, by the mercies of God. Amen. That ye present your bodies living sacrifice. Amen. Ngayon na bodies, no? Kailangan gamitin natin sa Diyos sa paglilingkod sa Panginoon. To present means to surrender our bodies. Pag sinabing bodies, all parts of the bodies. Pwede gamitin ng Diyos. Amen. Yung mata mo, pwedeng gamitin ng Diyos. Yung kamay mo, yung paa mo, lahat po pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen. Kaya all bodies. Living sacrifice, holy. No. Pag sinabing holy, owned by God. No. Our body owned by God. No. Kaya nga, hindi na po tayo, kundi tayo ay nasa Kanya na. We are bought with a price. Binili na po tayo ng Diyos. Kaya may karapatan ng Panginoon.
na tayo gamitin ng Diyos. Amen? No? Present your bodies acceptable unto God. Amen? Yung paglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Present your body living sacrifice. Amen? Tingnan natin yung word na living sacrifice. Amen. Alam mo ba, in the Old Testament, no, God require animal sacrifice. Sa Old Testament. According sacrifice, a kind of sacrifice according to God's law. At makita natin dyan, the priest killed the animals, no? Cut in pieces and placed it on the altar. Amen? Kaya, sacrifice requires obedience. Amen? Sacrifice require obedience. In 1 Samuel chapter 15 verse 22, kaya nga nabanggit na doon, it's better to obey than sacrifice. Amen? Yan po sa 1 Samuel, no? Kasi si King Saul, no? May sacrifice din. Pero, walang pagsunod. Pwede kang mag-sacrifice, pero wala kang pagsunod. Amen? Pwede kang magbigay, pero hindi ka nagsisimba. Hindi ka nagsusoul winning. Hindi ka nagpe-prayer meeting. Pero nagbibigay ka ng sacrifice. Amen. Kaya nga sabi ni Samuel, it's better to obey than sacrifice. Amen. Maganda, may sacrifice ka na, sumusunod ka pa. Amen. Kaysa may sacrifice ka, hindi ka naman sumusunod. Hindi ka naman naglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya ang sinabi niya, it's better. No? Kaya makita natin, partial obedience. Amen. Partial obedience. Amen. No? Sabi ng Panginoon, patayin ng lahat. Sabi ng Panginoon kay Samuel, lahat. Anong tinira niya? Yung mga matatabang baka, matatabang tupa. Si King Agag, no? Ay kanyang tinira pa. Ibig sabihin, kapatid, no? Mayroong reservation ang pagsunod. Hindi buo ang pagsunod. That is partial obedience. Partial obedience is still disobedience. Delayed obedience is still disobedience. I mean, delayed. Amen. Ano yung word na delayed? Late. Kung late ka, delayed ka. It is sin. Amen. So God wants to offer sacrifice. Living sacrifice. Amen? Not dead sacrifice. In the Old Testament, dead sacrifice. No? Yan ang gusto ng Diyos, na to offer sacrifice, not living, not animals, but living sacrifice. Our body is living sacrifice. No? Present your bodies living sacrifice. Offer our bodies living sacrifice. No? Huwag nating ibigay, i-offer sa Diyos na wala ng sigla at wala ng lakas. Kaya nga sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember thy Creator in the days of the youth. Maglingkod ka sa Diyos habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay bata pa. Amen. No? Huwag yung maglingkod ka, wala nang natirang lakas. Inubos mo sa sanlibutan ang iyong lakas at saka ka naglingkod sa Diyos. Yan ang nakakalungkot. What we need is living sacrifice. Alive, buhay, ang i-offer mo. Sa Old Testament, no? Patay, no? Killed, cut in pieces, and offer it to the Lord. Ito, New Testament, i-offer natin
buhay, living sacrifice. Yan ang kaibahan. Amen? Pag sinabing sacrifice, you have something to sacrifice. If you are something offered to the Lord, no? It's something sacrifice. Mayroon kang sakripisyo. No? Kaya nandito ka, mayroon kang sinara sakripisyo. Na mayroon ka dapat gawin ngayong gabi, pumunta ka dito. That's sacrifice. Amen. We serve the Lord not in convenient way, but sacrifice. Mayroon kang ipinalit na mahalagang bagay, no? Na ipinalit mo yon at ginawa mong isacrifice. Yan po ang sacrifice. Amen. Yung iba naman sa atin, wala nang sacrifice eh. Amen. Maghapon na nagtambay, wala nang sacrifice. Amen. Wala. Maghapon na tayong walang ginagawa eh. Tapos, sacrifice pa ba yan? Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Hindi pa tayo makapag-sacrifice. Ibig sabihin, sacrifice means we lay aside our own desire. No? Isang tabi natin yung ating mga mahalagang gawain. No? Mga ninanais nating mangyari. Isang tabi natin yan. Pinagbigyan natin ang Diyos. Yan ang sacrifice. No? Yan ang nais ng Panginoon. No? Na hindi tayo ang nasusunod, kundi ang Diyos ang nasunod. Yan po, ano? Kaya yung, alam mo, pagpunta pa lang sa church ay naglalabanan na. Hinihila ka na ng kaaway. Huwag kang pumunta. Amen. No? Minsan, nag-aaway pa kayo. No? Paalis na lang, nag-aaway pa eh. Bakit? Ay, inihila ka eh. Oo. Kaya huwag tayong mapadaig. Something sacrifice to serve the Lord. Serve Him with reasonable service because He is God of all. Siya ang Diyos eh. Oo. Pag kilala mo ang Diyos, hindi maaari na hindi ka maglingkod sa Diyos. Kung sino siya. He is God of all. The Supreme. He is in control. Oo. Siya yung may control ng lahat. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? We serve God with reasonable service. So, because of God's mercies. By the mercies of God. Amen. Ayun, the mercies, it applies, the word mercies, it is applied to something forgiveness. No? Yan po, no? Ginagawa natin maglingkod sa Diyos out of gratitude. No? Because of His mercy. No? Bilang pasalamat sa Diyos. Dahil tayo ay makasalanan, pinatawad ng Diyos. We are sinner, but God forgiven us. Amen? Kung hindi tayo pinatawad ng Diyos. Amen? Kaya, yan po ang mercies ng Diyos. Amen? God pardon us in spite of we are sinner. Amen? Tayo nagkasala, pinatawad ng Diyos. Amen? Yan po ang mercies. Amen? Oo. Tingnan mo yung word na mercies. Plural. Mayaman. No? Habag ng Diyos sa atin. Oo. Marami siyang mga bagay na pinalampas na. Amen? Magtaka ka. Nagkasala ka tapos sa piling mo parang hindi ka naman pinapalo ng Diyos. Just because of His mercies, amen? He's slow to anger. No? Rich in mercy. Kaya nga sabi niya sa Lamentation 3:22, because of God's mercy, we are not consumed. Mercies, no? We are not consumed. Amen? Oo. Ilang bisis tayong nagkasala sa Diyos, nagkamali sa Diyos, nagkukulang sa Diyos, but we are still alive today. We are not consumed. Anong word na consume? Hindi tayo pinatay ng Diyos. Amen? Maraming natulog. Hindi na
nakagising. Maraming umalis kanyang umaga, hindi na nakauwi. Amen. So, yung nalala ko yung nakita ko sa yung mayroon doon sa aming probinsya. Nagkaroon ng ng paligsahan ng paglangoy, paligsahan, dinaanan ng pump boat, natamaan sa mukha, kapatid. Natamaan sa mukha ng ilisi. Parang imposible, Okay, dead on the spot. Dead on arrival. Biro mo, dinaanan ka lang ng bangka. Amen. Namatay ka. Amen. No? Yung iba, dinaanan ng truck na, buhay pa eh. Ito bangka. Amen. Namatay. Eksakto, natamaan ng ilisi. No? Natamaan sa, saan yan ka? Sa dibdib. No? Dito sa sa liig. Namatay agad. Praise the Lord. Because of God's mercies, we are not consumed. We are still alive today. Amen. Kaya nandito tayo ngayong gabi para magpasalamat sa Diyos. We serve Him with reasonable service. Amen. Kaya salamat sa Diyos. No? Kaya serve God now. Remember now, thy Creator. Boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Huwag mong sabihin, bukas na, next Sunday na ako maging faithful. Hindi na. Kasi hindi mo alam na yung next Sunday. Amen. Yan yung katid, Yan po, ang nais ng Panginoon. Kahit minsan wala tayo sa ayos, pero nandyan pa rin ang mercies ng Diyos sa atin. Amen. Hindi tayo matapat sa Panginoon. Marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Marami tayong mga sablay-sablay na ginagawa sa Diyos. Amen. Pero salamat sa Diyos. Nandyan ka pa rin, nandyan pa rin ako, naglilingkod sa Panginoon. Amen. Ngayon, salamat. Mabait pa rin ang Diyos. That's why we should joyfully serve Him with reasonable service. Amen? What kind of service? Sabi ni Paul, pakiusap ni Paul, hindi lang basta naglilingkod sa Diyos, kundi reasonable service. Reason. May dahilan kung bakit ka naglilingkod sa Diyos. Dapat pumunta ka rito ngayong gabi. Dahil may dahilan. Amen? That's what kind of service acceptable unto God. Amen? Well-pleasing to God. Yan ang klaseng paglilingkod sa Diyos na ang Panginoon ay natutuwa sa ating ginagawa. Amen? At katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya hindi tayo basta-basta maglingkod lang sa Diyos. Amen? Yun ang usapan natin ng last Sunday, Excellent, first class kind of service. The best service that we can give it to the Lord. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Serve Him with reasonable service. Amen? So number 1, paano tayo maglingkod sa Diyos with reasonable service? Number 1, we must be attentive and responsive service. Attentive. Yan. Alert. Alerto ka. Amen. Ang sabi nito, attentive is a state of being constantly, response immediately. If there is an opportunity or activity, you are attentive and responsive in our service. Yan po ang reasonable service.
Ibig sabihin, handa kang tumugon kung kinakailangan. No? Nandyan ka. Handa kang tumulong sa gawain ng Diyos. No? You are not attentive. You give attention. You give action immediately. Amen. Yan po yung punchline ni Mayor. No? Action agad. Attentive and responsive. In our service. Yan ang kailangan natin, kapatid. Handa po tayo magsakripisyo sa gawain ng Diyos. Amen. We are attentive. No? You give attention, nakamasid ka. No? Nag-iisip ka, naghanap ka ng gagawin. No? You are doing, serving voluntarily. Handa kang magsakripisyo para sa Panginoon. No? You have reason. You have the cause why we serve the Lord. May dahilan. No? Yun ang sabi ni David, no? No? Nangarapin niya si Goliath. No? It is not a cause. Wala bang dahilan kung bakit ako lumaban kay Goliath? Amen. There is a cause. May dahilan. Dapat may dahilan, may reason tayo kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. Bawat isa sa atin, mayroon tayong iba't ibang rason kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Amen? Meron tayong rason. Amen? Marami tayong pinagdaanan at nag-commit tayo sa Diyos, Lord. Pag nabuhay ako, Panginoon, pagbigyan mo ko ng panahon pa, Panginoon, dagdagan mo pa ang taon ko, Panginoon, gamitin ko na sa iyo, Panginoon. Pag ako ay mapagaling mo, Panginoon, sa karamdamang ito, malampasan ko to, Panginoon, ang natirang buhay ko, ibibigay ko na sa Diyos. Mga ganyan ba? May rason. Amen. May rason bawat isa sa ating gumakit tayo narito. Amen. Kaya yun, ang example ito, kapatid, si David. No? Si David. In 1 Samuel chapter 17, no? Iramin natin ang 1 Samuel chapter 17 about David. No? May dahilan kung bakit niya hinarap si Goliath. Amen. Is a sacrifice. Amen. No. Parang suicide ka yun, kapatid. Harapin mo yung warrior sa Philistine. Si David, bata pa, young people. Parang si Jade lang, ano? Si Jade, no? Ganyan lang si Jade. Payat pa. No? Hindi ganun kalaki. No? Payat pa yun si David. No? Pero lumaban na. Amen. Verse, ano siya ba yan? Verse, sige, ilaktawin na natin. Verse 33. Verse 33. And David said unto Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. Nakita niyo sa verse 29. And David said, what I have now done, it is there not a cause. Amen. Kasi araw-araw naghahamon si Goliath kung sino ang lalaban. Amen. Sabi ni, harapin ko ito, si Goliath. May dahilan. It is not a cause. Kasi, kapatid, maraming kritik. Oo. Kay David, amen. Naman si David, amen. Lalaban ako. Sabi niya sa mga kapatid ni David. Sabi ng mga kapatid ni David na makatanda sa kanya, kasi bunso si David, uwi ka muna doon, bunso, uwi ka. Bantayan mo yung tupa doon. Dito, wag kag dito kay Goliath. Bata ka pa eh. Uwi ka muna doon,
alagaan mo lang yung ano ni tatay. Pinauwi. Amen. Kaya nga sabi niya, it is not a cause. What I have now done. Bakit ako narito? May dahilan. Amen. Kasi may critic. Amen. Hindi mo yan kaya, David. Amen. Bata ka pa eh. Amen. Hindi mo alam, ang mga young people, pwedeng gamitin ka ng Diyos. Amen. No? Mas marami kayong magawa kaysa amin. Kasi, kayo ay malakas. Amen. Wala pa kayong mga masyadong karamdaman. Amen. Ito sabi rito sa verse 33. And Saul said, sabi rito, and David said, Saul, knit no man's heart because of him. Thy servant will go fight with Philistine. With this Philistine. Amen. Walang gustong lumaban sa atin. No? Ang sabi ni David. No? Thy servant will go and fight with this Philistine. Amen. Makita natin kapatid, no? Talagang mayroong dahilan na lalaban si David. Amen. Makita natin kapatid. Ang sabi niya verse 33, nandoon ang mga critic. Amen. And Saul said to David, no, yung kapatid ni David, sabi niya, thou art not able to go against the Philistine to fight with him. Amen. Hindi mo yan kaya. Oh. To go against Philistine. For thou art but a youth. Sabi niya, may gatas pa yung bibig mo, David. Uwi ka muna doon sa bundok. Amen? No. You are but a youth. But he, a man of war, promise youth. Tingnan mo yung kalaban mo. Oo. Talagang warrior yan mula pagkabata. Tapos, lalaban ka. Amen? Pinagalitan pa si David. Amen? Ang mga kapatid niya. Sabi, David said unto the Saul, thy servant keep his father's sheep. There came a lion, and bear took a lamb out of the flock. Amen? No? Nung ako ay sa bundok, oo, kaya kong agawin ang mga tupa sa bibig ng leon. At kaya kong patayin ang leon. Ay, ito pa kayang ano na to? Oo. Hindi pa na ano ito. Oo. Uncircumcised pa ito. Amen. Ang sabi rito, kung kaya akong i-deliver ng Diyos sa kamay ng mga leon, no? Sa gitna ng mga leon, ay siya rin ang mag-deliver sa akin. No? Magligtas sa akin sa Philistine na ito, sa iganting ito. Amen. At sakita natin kapatid, no? Kasi walang gustong lalaban. Pero makita natin kapatid, si David ay attentive and responsive to serve the Lord. Binigyan niya ng atensyon at nagkaroon siya ng aksyon. No? Sa pangailangan ng gawain ng Diyos. Wala nang gustong maglingkod. Ito si David. Kahit mag-isa siya, bata pa siya. No? Nais niya mag-surrender at maglingkod sa Panginoon. Amen? Makita natin, mayroong mga kritik, no? Sabi niya rito, anong verse yan? Sa verse 39, no? David girded a sword upon the armor. Yan. And he essayed to go, for it had not proved. And David said, I cannot go with this, for I have not proved them. And David put them off him. Amen. Dito makita natin sa verse 38, no? Pinasuot ng mga kapatid niya yung armor. Pinasuot siya ng helmet.
brush his head. Yung coat of mail. Amen. Pinasuot siya ng uniforme ng sundalo. Ay siyempre si David, bata, maliit. Pasuot mo ng malaking uniforme, nahirapan siya. No? Mabigat sa kanya. Kaya sabi niya, tanggalin ko lang ito. Hindi ako makalakad nito. Yung combat nito, hindi kasya sa akin. No? Inubad niya ito. Sabi dito. Sa verse 39, David put then off him and took his staff hand and chose him 5 stones out of the brook, and he put them in his shepherd's bag, even the scrip and his sling with his hand, and he drew near to the Philistine. Amen? Yung makita natin, batulang at tirador, no? Ang ginamit ni David. No? Ano makita natin, kapatid, no? At 5 bato. At yan po ang pumatay kay Goliath. To make the long story short, Goliath was killed. Na bullseye po si Goliath. Amen? Bakit? Because David was attentive and responsive to serve the Lord. Handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay. Binigyan niya ng atensyon ang paglilingkod sa Panginoon. He respond, no, to the call of God. Amen. Binigyan niya ng pansin, attentive, no? At nag-respond siya. Tinugon niya ang pangailangan ng gawain ng Diyos. Baka ikaw ay isa sa tugon sa pangailangan ng gawain ng Diyos. To kill Goliath. To his ministry. Baka ikaw ay pwedeng gamitin. Kaya wala tayong reason. Bata pa ko, wala pa akong trabaho. Mga kapatid, ito lang ang trabaho ko. Ay alam ba ang shepherd, pinakamababang trabaho? Amen? Hindi ako makapagbigay kasi ito lang ang trabaho ko. Part-time lang trabaho ko. Oo. Si David ganun, kapatid. Hindi naman manager yan. Hindi naman presidente yan ng kumpanya para gamitin ng Diyos. Ang pinakamababang trabaho. Pero ginamit siya ng Diyos because he was attentive and responsive to serve the Lord. Amen. Attentive. Bisipin ng attentive, mindful. Binigyan niya ng atensyon. Binigyan niya ng halaga. Bagamat siya ay bata pa. Amen? Binigyan niya ng oras. Amen? Binigyan niya ng time. Si David ay busy doon sa bundok yan, sa shepherd. Marami siyang inalagaang tupa. Pero binigyan niya ng oras. Binigyan niya ng pagkakataon na maglingkod para sa Diyos. Amen? No? Bata pa siya. But he knows how to manage his time. He knows to schedule. Amen? He knows how to delegate his time. Kahit busy siya doon sa gawain, sa pag-alaga ng tupa, pero binigyan niya ng atensyon, binigyan niya ng oras. Paglingkuran ang Diyos at ang bayan ng Israel. Amen? Na wala ng gusto umarap kay Goliath. Pero siya ang nag-volunteer. No? Nag-response. Kapatid, walang nag-response. Pero mo yan, lagi naghahamon si Goliath araw-araw. Walang nag-response sa mga Israelite. Si David lang, binigyan niya ng atensyon at response ang gawain ng Panginoon. Amen? Kahit busy siya, binigyan niya ng panahon, kapatid. Binigyan niya ng panahon ang Diyos. Amen? Kaya dapat ganun tayo, kapatid. Kahit marami kang trabaho, nag-overtime ka, ay bigyan mo ng atensyon ang Diyos. Amen? Maging attentive ka. We know how to delegate your time for the Lord.
may time ka sa trabaho, dapat may oras ka rin para sa Diyos. Hindi lang lahat para sa trabaho, hindi lang lahat para sa pamilya, hindi lang lahat para sa negosyo, kundi you know how to manage your time. Mayroon kang time para sa Panginoon. You must be attentive and responsive. Amen? Huwag mong kaligtaan ang pagtitipon. Amen? Dahil ang dahilan mo ay may trabaho ka, may negosyo ka. Sino ba ang nagbigay ng trabaho? Sino ba nagbigay ng negosyo? Sino ba nagbigay ng kalakasan? Sino ba nagbigay ng wisdom? Diyos! Kung tanggalin ng Diyos yan, kapatid, amen, bigyan ka ng lagnat na 40, 42. Amen. 39 pa lang. Hindi mo na kaya maghawak ng ballpen, amen. No? 39 na lagnat, ano? Ano ba yan? Degrees Fahrenheit, ano ba yan? Oh. Celsius, ano ba yan? Pero salamat sa Panginoon. No? Binibigyan ka ng Diyos ng kalusugan, binibigyan ka ng Diyos ng proteksyon sa trabaho. Amen. Kung ikaw ay sa construction, amen, iniangatan ka ng Diyos. Amen. Bumagsak na ang hollow blocks, katabi mo lang. Amen. Biro mo yan, kapatid. No? Iningatan ka ng Diyos. Amen. Merong kaibigan, foreman. Foreman. Oo. Hindi siya rich man. Foreman. Foreman siya sa construction. Amen. Alam mo, kapatid, nasagi niya lang yung pako. Sa construction. Sa ka-inspection niya. Biniwala niya lang. After 3 days, namatay siya. Tetanus. Amen. Biro mo yan, kapatid. Binawala niya lang kasi maliit lang. I mean, tetanus, naglagnat. Wala na. Namatay ang aking kaibigan. Amen. Kaedad ko lang yan. Amen. Iba nyo ba alam na marami kang kaedad, wala na? Marami kang kasabay sa trabaho, classmate mo, wala na sila. Bakit nandiyan ka pa? There is a cause, like David. Mayroon ka pang gagawin para sa Diyos. Amen. Kaya bigyan natin ng panahon ang Panginoon. Amen. Katulad ni David, binigyan niya ng atensyon ang Diyos, ang kanyang gawain. At nagkaroon siya ng response, kapatid. Hindi niya baliwala ang gawain ng Diyos. Amen. No? Makita natin sa ginawa ni David, God reward attentive and responsive service. Amen. Ano ang reward ng Diyos? He was the king of Israel from shepherd boy, no, from rags to riches, because God reward, no, of being attentive and responsive service to the Lord. Amen. And he became ancestor of Jesus Christ. Amen. Tango yung blessing ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, no, maging attentive tayo. Sensitive tayo sa gawain ng Panginoon. No? At ikaw na ang mag-response niyan. Mag-responde ka na agad. Tugunan mo na agad ang pangailangan ng Diyos. Kasi ikaw na ang gamitin ng Diyos. At hinahamon ka na ng Diyos sa likod ng pulpitong ito to be attentive and responsive in our service to the Lord. Amen? Yan po, number 1 na lang yan. No? Kasi, pasensya kayo kasi namatay ang oras. Kaya ngayon pa lang ang tumatakbo ang oras. Number 1 pa lang, no? Number 1. Number 2. Number 2 ay sa ating Romans 12 verse 2. Ano kanina? Serve Him with reasonable service. Anong kailangan natin? Attentive and responsive. Number 2. Attitude of humility and obedience. Amen. Attitude. Napakalaga ng attitude.
Amen. Attitude is better than aptitude. Maganda, you have good attitude and you have good aptitude. Amen. Maganda ang iyong paugali, no? At excellent ka pa. Marunong ka pa, magaling ka pa, maganda pa ang iyong patutuo. Amen. Yan ang kailangan natin sa paglingkod sa Diyos. Attitude of humility and obedience. Yan po, humility is an attitude. Obedience is an attitude. That's what we need. A kind of attitude in serving the Lord is an attitude of humility and what? Obedience. Amen. Example of attitude of humility is no other than the Lord Jesus Christ. Amen. The Lord Jesus Christ in Mark chapter 10 verse 45. Ayun man ang book of Mark, he wrote about the servanthood of Jesus Christ. No? Sinulat niya ang pagkaalipin ni Kristo. Amen? Pinakita niya dyan sa pagkanyang paglilingkod na may pakumbaba, humility. No? Ang sabi niya sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Gave his life, living sacrifice. Amen. It is an attitude of humility and obedience in serving the Lord. He was obedient unto death. Kaya sabi niya, it is finished. Tinapos niya ang pinagawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya nag-quit. Kung nag-quit ang Panginoon sa krus, ay wag na, masakit pala yung pako. Masakit palang nakakaya palang duraan ka sa mukha. Amen. Alam ba yung pag dinuraan ka sa mukha, sobrang baba ka na, sobrang humiliation na sa tao yan na duraan mo yung tao sa mukha. Amen. Sobrang baba na ang tingin mo sa kanya. Ganon ang ginawa ng Panginoon sa atin. Pero hindi, wala man lang salita ang Panginoon. Amen. Tinanggalan siya ng damit, tinubaran. Pinagsugalan ang damit. No? Pero sabi niya, he came not to be ministered, but to minister unto. Hindi siya pumarito para paglingkuran, kundi maglingkod sa atin. At ibinigay niya ang kanyang buhay, ransom, pambayad para sa iyo at para sa akin. Amen? Ba naisip ba natin yan? Oo. Na, alimbawa, ikaw na kidnap, tapos mayroong magbayad sa iyo, sino kaya magbayad sa atin? Amen? Oo. Kahit may pambayad ka, sabihin mo na lang siya, ayaw mo na, tuluyan nyo na lang yan. Yari ka. Amen? Pero hindi tiniis ng Diyos. Binayaran niya ang ransom na ikaw ay nakidnap kay Satanas. Binawi ka. Kaya nga doon, we are redeemed by the blood of Jesus Christ. Amen. Ransom for many. No? He gave his life as sacrifice. Handa siyang ibigay, ialay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Amen. No? Binigay niya para paglingkuran tayo. Amen. Thus, an attitude of humility. Pinakita niya sa mga apostol. Amen. Hinugasan niya ang mga paa ng mga apostol. Ayaw nga ni Pedro magpahugas. Amen. Baka yung paa niya may alipunga. Naiya sa si Pedro. Pero sabi niya, kahit may alipunga yan, Pedro, kahit yung kuko mo ay namatay na ilang taon, kaya ko yan hugasan. Amen? Yung makita natin, kapatid. Ginawa ng Panginoon niya. That's an attitude of humility and obedience. He was obedience unto death, even the death of the cross. Amen. Yan ang mahalaga, kapatid. Attitude of humility. Yan ang kailangan sa gawain ng Panginoon. Amen.
mayroon kang paglilingkod na mayroong pakumbaba. Amen. May pakumbaba. No? Oh. Yan ang leadership means you are working hard and work as an example. Amen. Hindi ka lang nagtuturo. Oh, hindi yan ang gagawin mo. Ikaw mismo ang gumagawa. Amen. Kaya pag pastor ka talagang lahat na lang masterin mo eh. Amen. Kahit hindi mo kabisado yung karpentero, magkarpentero ka. Amen. Oo. Kasi that's the sign of an attitude of humility and obedience. Amen. Yan po. Kaya attitude is very important. Wherever you go, attitude is better than aptitude. No? Yan po. Ano? Kahit ano ang word na aptitude means your abilities, strength, yan. Talent, yan ang aptitude. Pero kapatid, mas malaga yung attitude. Amen. Kahit wala kang masyadong alam, pwede kang gamitin ng Diyos. Amen. Karamihan ng tinawag ng Diyos, mga wala naman masyadong alam. Amen. Yung isang preacher si Dr. Dallas, Billington. Amen. Grade 8 lang. Amen. But, siya po ang largest Sunday school in the world. Amen. Nakakalungkot. No? Ngayon, nawala na ang church nila. Amen. Dead church. Kaya hindi lang yan, kapatid, tayo ay magaling. Ang malaga, attitude. Sa trabaho, attitude ang kailangan. Amen. Saan ka? Attitude ang kailangan. Kahit anong galing nating kapatid, galing kang engineer, galing kang foreman, galing kang architect, magaling kang teacher, kung ang attitude mo bagsak, wala, kapatid. No? Kailangan attitude of humility and obedience. Amen? Yung marunong ka sumunod. Amen? No? Kaya kahit anong galing natin, kapatid, kung tayo naman ay mayabang, mapangmataas, feeling natin ay tayo lang ang marunong. Amen? No? Grace lang ng Diyos yan. Binigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Amen? Yung mataas ang tingin natin sa ating sarili. Amen? Yung feeling magaling. Amen? No? Kaya, kapatid, in Romans 12 verse 3, nandiyan, no? Sa paglingkod sa Panginoon, sabi rito, verse 3, For I say, though the grace given, Romans 12, ano? For I say, through the grace given to me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Amen? But think soberly, according as God dealt to every man the measure of faith. Think, not to think of himself more highly. Amen? Hindi tayo magamit ng Diyos na maging karoon ng reasonable service kung ang isip natin, tayo ang pinakadakila. Tingin natin mataas. Mataas tayo sa iba. Amen. Pag yan ang tingin natin, kapatid, mas magaling ka sa iba, mas marunong ka sa iba, mas maganda ka sa iba, mas madiskarte ka sa iba, that is pride. No. You have attitude problem. At kung saan ka man dadalhin, kapatid, hindi ka magustuhan ng kasama. Amen. Kaya think soberly. Huwag nating isipin, kapatid, no, na tayo ay magaling pa kaysa iba. Yan po ay pride. We need an attitude of humility and obedience. Because obedience is a way of serving the Lord. Amen. Kapag mag-isip tayo na tayo mas magaling pa sa iba, yan po, doon na tayo nagmamataas, kapatid. No. Pag tayo nagmamataas, ibabagsak ka ng Diyos.
Amen. Binibigyan ng pinagpala ng Diyos ang mga taong marunong magpakumbaba. In 1 Peter 5:5, no? Submit yourself to the elder. Sige, basahin natin, ha. Ito ang mahalaga, kapatid. Marunong tayo sumunod sa authority, sa mga leader, kapatid. Humbleness ang kailangan sa paglilingkod sa Panginoon. In 1 Peter 5:5. Likewise, ye younger, submit yourself unto the elder. And all of you be subject to one another, and be clothed with humility. Amen. Clothed always with humility. For God resisted the proud, and giveth grace to the humble. Ang pinagpala ng Diyos ay yung mga taong humble. Amen. Humble. No. No. Very humble. One time, nung kumain kami diyan sa Jokwan, nung kasama ko, Barry Fernandez yata, kumain kami sa Jokwan, nagpa-parking. Binigyan ko 20 pesos. Sir, pang merenda, sir. Ayaw tanggapin. May-ari pala ng restaurant yan. Pagbalik ko namin ng sunod na pagbalik namin, nakita ko, inuutusan niya yung mga cook, yung mga waiter doon. Sabi ko, may-ari pala yung binigyan ko ng 20 pesos, kaya ayaw niyang tanggapin. Amen? No? Humility. Amen? Biro mo yan, di mo alam. No? Siya ang may-ari niya ng restaurant. At hindi lang po, siya rin ang may-ari ng gasolinahan. Amen? No? Kapatid, God gave it grace to the humble. No? God resisted the proud. Ayaw ng Diyos na tayo magyabang, magmalaki, no, sa ating mga ginagawa. Amen. Yan po, no? Yan, patid, makita natin, no? Humility, attitude of humility. Kasi ang taong proud, mahirap yan mapasunod. Mahirap yan utusan, kapatid. Ang magaling, amen? Di bali pa nga hindi marunong, amen? Di ba alam ang mga tinawag ng Diyos, mga hindi masyadong marunong? Amen? Sino lang marunong dyan? Mga professional. Si Dr. Luke lang at saka si Attorney Paul. Iba nun, wala na. Taga-bantay na ng tupa. Mangingisda na. Amen? Farmer na. Wala na. Wala nang professional. Pero mas maganda, professional ka na, humble ka pa, pwede ka bang gamitin ng Diyos. You are effective in the work of God. Amen? Kaya kapatid, no? Give it grace to the humble. Marunong tayo sumunod sa leader. Amen? Nutus-utusan ka lang. Amen? Oh, praise the Lord. Amen? Ipopromote ka ng Diyos. No? 1 Peter 5, Ano pa? Ayaw ng Panginoon, no? Na tayo hindi sumunod sa Panginoon. No? Kasi ang taong may pride, hindi yan marunong sumunod. Hindi marunong sumunod sa schedule. Wala yung schedule. May sariling oras yan. May sarili siya. May sarili siyang programa. May sarili siyang agenda. Amen. Pride po yan, kapatid. No? Hindi ka magagamit ng Diyos sa ministry. Humility is very important in our service sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dito po sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo nagpapataasan, hindi po tayo nagpapatalinuhan, hindi po tayo nagpapagwapuhan. Oo. Kasi konti lang kami. Amen. Amen. Joke ko lang yan. Amen. Hindi tayo nagpapagalingan, kundi tayo nagtutulungan. Hindi tayo nagpapaligsaan sa gawain ng Diyos. Tayo nagtutulungan para marami tayong makomplice sa gawain ng Panginoon. Amen? Marunong lang tayo sumunod sa leader natin. Kung sino man ang leader
na nakatalaga sa iyo. Sunod ka lang dyan. Isang araw, maging leader ka rin. Amen. A good leader is a good follower. If you are not good follower today, you are not a good leader. At hindi ka maging leader. At hindi ka itataas ng Diyos. Amen. Because God gave it grace to the humble. The humble. Yan. Mukhang pinapalis na ako. Kaya sabi na yung 5:6, 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore unto the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Sige lang. Gawa ka lang ng gawa. Isang araw, ipopromote ka ng Diyos. Sunod ka lang. Kaya nga sabi ni Samuel kay King Saul sa 1 Samuel 15:22, it is better to obey than sacrifice. Mas maganda, kapatid, sumunod ka. Mas maganda, may sacrifice ka na, sumusunod ka pa. Amen. Doble na ang blessing yan, kapatid. In Acts 20:19, serving the Lord with humility of mind. With humility of mind. Ano yung ibig sabihin? Humility. Attitude of humility. Ang kailangan. Amen? Kaya kapatid, wala tayong ipagmalaki. Mayroon man tayong nagawa, sige lang. No? Huwag nating ipagyabang. In Proverbs 27:2. Proverbs 27:2. Yan. Ang nimemorize natin, Proverbs 27:1, no? Boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. No, na boast, no? Yung nagmamalaki ka. Ang sabi niya, verse 2, let other man praise thee, not thine own mouth, not a stranger, not thine own lips. Amen. Huwag nating ipagyabang ang ating ginagawa. Hayaan natin sila, yung iba, ang magpupuri sa ating ginagawa. Pag may nagpupuri naman sa atin, sabihin na lang natin, glory to God. Amen. Not my own mouth, not my own lips. Oo. Hindi, may ginagawa tayo, not glory to me, but glory to Him. In 1 Corinthians 10:31, whatsoever drink, do it, whatsoever you do it for the glory of God. Alam ko, kabisado nyo ng verse na yan, no? Nabanggit na rin kanina yan sa daily walk, amen? 1 Corinthians 10:31, whatsoever you do it for the glory of God. That's the word, humility. Amen? Yan po, humility. Kung ikaw, no, ay makita mo, kapatid, mayroon kang ginagawa. Dapat makita ang Diyos sa ating ginagawa. Ang Diyos dapat ang may taas anuman ang ating ginagawa. Amen. Hindi tayo ang nakikita. Hindi tayo ang sikat sa ating ginagawa. Kundi ayahan natin ang Diyos ang maluwalhati sa ating ginagawa. Amen. Kasi pag ang Diyos ang mawala na, tayo na ang sikat. Not glory to God, glory to me na. Isang araw, mawala tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Yan ang kailangan natin, kapatid. Humility. Attitude of humility and obedience. Amen? Because God reward not only kanina attentive and responsive, God blessed David, no? Pag tayo ay sumunod sa Panginoon with humility, clothed with humility, pagpalain po tayo ng Diyos. Isa po yan sa example, kapatid. Si Noah, sa Genesis chapter 7, verse 7, si Noah ang sample natin, kapatid. Sa pagsunod, verse 5, Genesis 7:5, and Noah did according unto all that the Lord commanded him. Amen.
Anong utos ng Panginoon? To build an ark and to bring his family to the ark. In verse 7, Noah went in and his sons and his wife and sons' wives into the ark. Amen. Dinala niya ang kanyang mga pamilya. No? Binala niya ang pamilya niya sa Panginoon. Amen. Kaya pag dinala natin ang ating pamilya sa Panginoon, God will bless our family. No? Kung ang isang tatay ay obedient, no? Attitude of humility and obedient to the Lord, pagpalain po ang ating mga anak. Amen. Sa mga nagpaplanong mag-aasawa, ngayon na mag-faithful na kayo sa Panginoon. Sa mga bagong nag-asawa, faithful na kayo. Kasi pagpalain po ng Diyos ang ating pamilya. Amen. Pag ang isang tatay, isang nanay hindi faithful sa Panginoon, talagang nakakalungkot ang mangyari sa ating pamilya. Amen. Oo. Sipin mo, tatay ka, wala ka sa simbahan. Amen. Si nanay lang nagsisimba. Amen. Yan, kapatid. Si Noah, he did all what God commanded. Ginawa ni Noah ang utos ng Diyos. He worked for 120 years and invite his family to come in the ark, to bring his family to the ark. And Noah did all what God commanded him. And God reward his humility and obedience to the Lord. Amen? Kung mababasa natin, kapatid. Ulitin ko lang. Verse 9. God blessed Noah and his sons. Amen? God blessed Noah. Amen? Kaya pinagpala ng Diyos ang pamilya ni Noah. Amen? Kung ang isang tatay, isang nanay, no, ay mayroong attitude ng humility and obedience, God will bless our family. Amen. Yan po ang kailangan natin, kapatid. No? We serve Him with reasonable service because of attentive and responsive service to the Lord and attitude of humility and obedience. Doon tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Serve Him with reasonable service because He is God of all. Amen. Siya ang Diyos ng lahat. Diyos na ating pinaglingkuran ngayon. Diyos ni David. Diyos ni Noah. The same God. Diyos ni Paul na ating pinaglingkuran ngayon. Kaya wala tayong dahilan na hindi tayo maglingkod sa Diyos. Dapat kung tayo na maglingkod sa Panginoon, talagang paglilingkod na katanggap-tanggap. May dahilan. No? Gawin natin ang the best sa Panginoon. Because there is reason, there is a cause why we are serving the Lord. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for great message tonight. Salamat po Diyos. Nilatag niyo sa amin kung gaanong klaseng paglilingkod. We serve Him with reasonable service. We need an attentive and responsive service. And we need an attitude of humility and obedience. Kaya ngayong gabi, habang tututog ang panyaya, if you want to bless us and bless our family, that's what we need. Bigyan natin ng atensyon ang paglilingkod sa Diyos. Mag-response ka, tumugon ka sa panawagan ng Diyos, paglingkuran siya. Bigyan natin ng atensyon ang Diyos. Give attention in service. Give attention in prayer meeting. Give attention in reading the Word of God. Sige po. Give attention in our prayer. Sige po. May schedule tayo sa prayer sa Panginoon. May schedule tayo bilang pasalamat sa Diyos.
May schedule tayo sa pananambahan sa Diyos. Like David, in spite of his busyness as a shepherd, he gave an attention. There is a reason, there is a cause to serve Him. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. If the Lord speak to you through this message, why not come in the altar and talk to God? Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, sa mensahe. The reason why we serve you, Lord, a reasonable service. Salamat po sa mga anak niyo lumapit, Lord God. Salamat, Panginoon, their commitment to serve with reasonable service. Salamat, Panginoon. We need to give an attention and be responsive in our service.